The rule always is comply, follow the directive of the Supreme Court. Walang intensyon ang Commission on Elections o COMELEC na pangunahan ang desisyon o i-pressure ang Korte Suprema. Nilinaw ni Chairman George Erwin Garcia, sa katunayan, sumunod sila sa mandato ng Korte na isama sa balota ang pangalan ng 5 kumakandidato na nabigyan ng Temporary Restraining Order o TRO sa pamamagitan ng pag-iimprenta muli ng mga balota. Pero ang kanila anyang panalangin o pag-asa, wala nang susunod na TRO. Paliwanag ng poll chief, gahol na kasi sila sa panahon partikular sa pag-iimprenta ng mga balota. December 2024 pa sana nagsimula ang ballot printing. Subalit iniurong ito ng January 6 ngayong taon para hintayin ang desisyon sa mga kaso na may apela sa Supreme Court. Kung sakali namang may matatanggap pa silang panibagong TRO, ang solusyon ng COMELEC ay sa Election Management System o EMS ay magkakaroon ng feature na pwedeng magdagdag ng pangalan ng kumakandidato. Sa dating EMS, hindi pwedeng magdagdag bilang isa sa safety feature. At this time po, lalagyan namin ng feature na pwede magdagdag at maglagay. Yun po yung implikasyon ng gagawin namin sa election management system. And therefore, sana maunawaan po natin bakit isang tabi natin yung existing na election management system. Hindi pwede siyang magdagdag. Pero ang problema ay paano kung nakapagsisimula na sila muli ng pag-iimprenta ng mga balota at may bago na namang TRO. Sabi ni Garcia, ang mangyayari ay babalik na naman sila sa simula ng pag-iimprenta ng mga balota. Pag po nagpa-imprenta muli kami ng balota tapos po may dumating muli na panibago pong directive at hindi po ito pag-pressure sa ating Korte Suprema, with all due respect, uulitin po muli kung lalo pat ang posisyon na involved ay national position. So back to zero po uli kami. Lagi kami back to zero kung merong muli na makukuhang temporary restraining order upang magdagdag ng pangalan sa ating pong balota. Noong 2016 elections, hindi na nag-imprinta ng bagong balota ang COMELEC sa kabila ng nakuhang TRO ng isang vice presidential candidate dahil atrasado na sa panahon ang ballot printing kaya pinagmulta ang mga opisyal ng komisyon. Ngayong taon lang anya nangyari na magkakaroon ng reprinting ng balota. Sa ngayon, pansamantalang itinigil ang ballot printing para maisasama sa balota ang pangalan ng 5 aspirant na nakakuha ng TRO. Ibig sabihin, magsisimula muli ang COMELEC sa pag-iimprenta ng balota dahil hindi magagamit ang naunang tinatayang 6 na milyong balota na natapos ng iimprenta. Dagdag pa ni Garcia, inaayos nila ang Election Management System o EMS ng panibagong balota na iimprenta at sa Lunes, January 20 ay target nilang mapasisimulan muli ang ballot printing. Binigyang diin ito ang most ideal o dapat na talagang makapag-imprenta na muli ng official ballots. The most ideal is really Monday, whether it's Monday afternoon or Monday evening, basta importante sana makapag-imprenta tayo sa darating na Lunes. Samantala, dahil magkakaroon muli ng ballot face template, sabi ng komisyon, aalisin na rin nila ang pangalan ni dating Gobernador Luis Chavit Singson sa balota sapagkat may panahon pa naman silang gawin ito. Formal nang umatras sa kanyang kandidatura bilang senador si Singson kanina matapos magsumite ng statement of withdrawal sa COMELEC. Hindi rin ito pwedeng palitan o i-substitute sapagkat siya ay voluntaryong nag-withdraw. Ngayon tayo po ay magbaback to zero sa pag-iimprenta ng balota at may panahon po tayong ilang araw. Kung ngayon po gagawin, at least po matatanggal pa namin yung pangalan doon po sa balota. Paliwanag ni Singson kaya siya umatras ay dahil sa kanyang pagkakasakit at kalalabas lang anya ng paggamutan. Pneumonia, mas grabe sa pulmonya yun. Kung saan pa ulit ako, ano yung kumain So magagawa ko naman lahat. Pagtulong sa tao, talo ko magagawa kung gagawin ako. Kung maaalis ang pangalan ni Singson sa balota, magbabago ang numero ng mahigit 10 senatorial aspirant na sumusunod sa kanya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.